Chinese Taipei may babala para sa Strong Group Philippines. Gagawin lahat ng paraan makakuha lang ang kampyonato. Posibleng dahilan kung bakit nire-recruit si CMAC ng Taiwan sa kasagsagan ng tournament. Yan ang ating mga pag-uusapan para sa video natin na ito. So kagabi nakakuha na ng ating team representative ang kanilang pang-pitong panalo this 43rd Jones Cup nang talunin nila ang isa sa mga host team na ROCB kahapon with high margin of points. Though naging mapisikal ang naging laban kung saan ay tangan pa sa likod ng Taiwanese team na ito, ang buong crowd sa Taiwan ay naging matatag ang ating team representative para makuha ang panalo. Kudos kay RJ at Kif na nagkamada ng magandang mga setup of plays. Muling napatunayan din sa naging laban na ito ang pagiging legit shooter ni Heading. Hindi rin napag-iwanan ng ating mga young guns na pinalaga ng depensa ng Taiwan Team B. Natuwa din ang ating mga kababayan dito kay Gio Chu na malaki na rin ang i-develop ng laro at nakikipagsabayan na rin sa import tulad nito. At syempre sa ating dalawang reinforcement na si Fenor at CMAC na all out pa rin ang performance every game. Kaya deserve talaga ng flawless standing ng Strong Group this tournament. Pero syempre hindi pa dyan nagtatapos ang laban. Dahil sa finals ay makakaharap natin ang may kukonsiderang pinakamalakas na kupunan na ating makakaharap this tournament. Ito nga yung ROCA o ang Chinese Taipei Team A na kinabibilangan ng malakas na import at mga locals. Hindi na tayo mahihirapang maglarawan kung gaano kalakas at competitive ang kupunan na ito. Dahil sa standing pa lang nila na 7-0 kung saan ay pinadapa nila ang ilang mga malalakas na team this tournament na USA, Ukraine at Australia. At masasabi nating medyo alanganin ang ating representative team sa kupunan na ito kapag napabayaan. Kahapon matapos talunan ng kupunan mula Australia ay tila may konting babala ang kupunan na ito ng Chinese Taipei. Ayon sa naging post nila sa mismong social media platform ng Jones Cup ay isang panalo na lang daw ang kailangan nila para sa kampyonato. At ang isa sa kanilang sandata na magagamit sa magiging laban mamaya ay ang home court advantage kung saan ay hinihikayat ang lahat ng mga Taiwanese fans na dumalo at sumuporta sa laro kung saan ay didepensahan daw talaga ng mga ito ang kanilang home team. Pursigido at agresibo, dalawang salita na maglalarawan sa Taiwanese team na ito. At ito ang 5 sa kanilang mga malalaro na dapat bigyan ng matibay na estratehiya ng SGA. Ang una na nga dito ay ang kanilang 7-footer American import na si Brandon Gilbeck na dominante sa opensa at depensa sa ilalim. Ang dalawang national team player nila na si Chen at Lu na parehong veterano sa mga international competition. At ang kanilang dalawang young guns na sina Hinton at Kahiro na may parehong taglay na American style of play. More on attacking the basket gamit ang kanilang mataas na athleticism sa laro. Samantala maliban dyan ay may moves ang mga Taiwanese na pwedeng may link sa takbo ng tournament na ito. Kamakailan lang ay lumabas ang ilang mga reports na interesado na kuhanin ng national team ng Taiwan ang ating import sa SGA na si Chris McCullough upang gawing susunod na kanilang naturalized player. May ilang nalungkot dahil malabo na talaga ang chansang makita natin sa gilas ang PBA champion import. Pero ang ilan naman ay natuwa dahil kahit papano ay mananatili pa rin sa Asia si CMAC. Pero may ilan tayong mga kababayan na may katanungan kung bakit sa gitna ng torneo kung saan ay magandang pinapakita ni Chris McCullough ay bigla na lang i-recruit ito ng Taiwan. Well, hindi natin masisisi ang ilan nating mga kababayan na isipin ito dahil sa porsigidong ang makuha ng mga Taiwanese ang kampyonato this tournament. Kung kaya't lahat ng paraan na pwedeng gawin ay talagang ginagawa nila. Abangan na lang natin sa magiging laban mamaya kung para doon ba talaga ang purpose na recruitment na ito.